Good. Good. Maganda. Magandang umaga sa inyong lahat. Nandito na naman tayo sa 8:30 AM vlog. Medyo manghali na. Wala sa plano. Usually pagising po natin, ang goal po natin ay mag breakfast doon sa bilihan ng lumpia. Okay, andito na tayo sa ating favorite spot sa gilid ng ocean. Okay, park muna tayo dito. Ay! Pakita ko sa inyo ang aking bike. Loop bar na po yan, with the Buhay Sakto logo. Nandito po tayo sa nature. Okay, gawin po natin ang ating ritual. Inhale muna. Exhale. Inhale. Exhale. Inhale deeply. Exhale slowly. Inhale deeply. Exhale slowly. Okay, kamusta naman kayo dyan? Ay, napakaganda po ng ating gising. Do nahirapan tayo matulog kagabi. Meron talaga tayong Uy, merong ibon na nakatayo doon. Hello, bird. What are you doing there? Nahirapan tayo matulog kasi pag lumipas talaga yung oras ng tulog, ang nangyayari, hindi mo na maibalik yung tamang tulog. Okay. So ngayon, vlog muna tayo. Ang bilis ng oras, 2 minuto na kagad. Namiss niyo ba ako? Ngayon, wala tayong topic. Baka may naisip ko yung topic. Try natin gawin na per session makatopic tayo ng isang major topic bawat vlog. Kasi baka nagsasawa na kayo sa ginagawa kong ganito. Tsaka yung mga vlog ko ng mga nakaraan, parang ang daming topic na hindi mo ma-focus. So ngayon, gagawa natin yung team. Gagawa tayo ng team ng ano ba yung mga gandang pag-usapan. Siyempre focus muna tayo kasi nagbi-build tayo ng community na nakaka-appreciate nung Buhay Sakto. Nag-iisip ako kung kailan tayo mag-meet and greet, kung meron ba talagang mga followers. Kung dumadami na yung followers natin, halimbawa mga 1,000 subscribers, yan, pwede tayo mag-meet and greet or pwede tayo mag-zoom. Yung kaibigan ko kahapon, si Reggie, shout out sa'yo. Sabi niya, gawin ko na yung online course on how to do the paano maging buhay sakto. Yeah. Buhay sakto, na alam mo, ang main definition kasi natin ng buhay sakto is yung simple na success or yung daily success na gagawa mo every day. Hindi mo kailangan maghintay kinabukasan. Bakit? Kasi feeling ko ang dami ng tao na ngayon na hindi na nila gusto yung ginagawa nila, pero ginagawa pa rin nila. So many people, in English, marami ng trap sa buhay na parang paano ka mag-enjoy kung hindi mo nga gusto yung ginagawa mo everyday. So gawa ka ng battle plan kung paano ka makakawala. Makakawala ka lang kung matanggal ka sa routine
Kasi we are people of change. Ano tayo, di ba, may ano tinatawag na sawa? Nagsasawa ka, hindi mo gusto yung ginagawa mo, gusto mo iba naman. Okay? Kaya nga tayo may paa, gusto natin maglakad-lakad. Dahil may bike, pwede tayong mamasyal-masyal. Kumbaga gusto natin nagdi-discover. Noong unang panahon, mga ninuno natin, mga nakatira sa bundok, nagdi-discover lang, nagpapasyal-pasyal. Tapos naghahanap ng mga pwedeng aralin, i-enjoy sa buhay. Merong continuous learning. Ang nangyayari ngayon, nagiging routine na. Sobrang routine na. Kaya ang daming routine na. Tapos minsan, konting emotional problem. Maya-maya, nagpapakamatay na. Kaya sabi ko, kailangan marami makaalam nitong ating lifestyle. Lifestyle na ba siya? Buhay sakto. Hindi siya buhay na laging pinopromote sa social media o kaya sa TV na luxurious living. Simpleng buhay, pero na-enjoy mo every moment. Sinesavor mo yung bawat takbo ng minuto, bawat oras, bawat sandali ng iyong buhay. Ayan. And itong binubuhay ko ngayon, syempre ako pa lang nauna nito. Kasi ako lang nag-invento nito. Gusto natin siyang maging gabay sa mga tao na gusto na rin kumawala at mag-enjoy. So mangyayari lang 'yan kung ma-apply din natin yung minimalism. So ibaba lahat ng mga gastos, yung mga bumaba na ako sa sobrang ang gastos ko na lang food. Kasi feeling ko yun lang yung importante. Air, hangin, shelter, matutulugan tuwing gabi, at may kainin ka araw-araw. So, libre naman ang tulugan, libre naman ang hangin, pagkain ang may bayad. So, ano yung pinakamurang pagkain? Meron akong tips sa inyo. Bumibili ako ng saba. Alam mo yung mga yung mga hiwa-hiwalay na, 25 pesos lang. So, bibili ako ng 2 kilo, pagkain ko rin ng 3 araw. Napakatipid. Kaya sabi ko, amazing, bubuhay na talaga ako. Bumibili ako dyan sa palengke. So, hiwa-hiwalay na siya, kaya mura na siya. Siya yung parang, nakakapili ka ng hilaw, para yung may hinog, kakainin mo siya after 3 days. So, sa tansya ko, para makukuha ko na yung goal ko na, 150. Di ba dati budget natin 200? Ngayon parang kakayanin na natin ng 150 per day. So kailangan maging basic yun para talaga masabi natin, ito, how do I live? Paano ba ako mabubuhay sa loob ng isang araw? Hindi natin kailangan pagtrabahuhan kagad yung mga mabubuhay ka ng 10 years from now. O kaya lagi sinasabi ng iba, kailangan meron kang ipapamana sa ika-3rd, 4th generation. Walang katapusan? Anong nangyayari? Pag pinamana mo ang lahat ng pera, wala nang gagawin yung anak mo, generation mo, hindi na sila magla-learning. Ang kailangan natin ipamana, yung learning how to live a life with less. Hindi yung luxurious na puro paramihan ng gamit, magsimula ka sa lumang kotse, hanggang mabago na, hanggang brand new na, hanggang sports car na, hanggang paganda na paganda, hanggang nabuli ka na ng jet. Walang katapusan. Tapos pag i-interview mo yung mga sobrang rich na mga tao, pagdating sa taas, hindi sila masaya. Bakit? Ang dami nilang gamit na kailangan protektahan. Tapos maya unti-unting mawawala sa kanila dahil yung negosyo nasira. Sabi ko, wow, walang katapusang pagkuha ng mga pangarap, mga illusion. Pero pwede mo naman palang gawin ngayon na. Itigil na yung mga pangarap na yan. Yung pangarap na yan is an illusion of hope. Na in the future, magiging ganito. Now na! Libre lang ang hangin. Libre lang mamasyal. Importante, meron ka lang bike. Meron kang mga friends. Okay? Marami kang kaibigan na pwede mong puntahan
na pwede mong pasyalan, magkwentuhan kayo, mag-enjoy life, kumita ng 150. Ay, life is so great. Marami ako naiisip ng mga topic. Yan, mag-unti-unti tayo. Gandahan natin yung mga title. Pero ang wish ko talaga sa aking mga watchers, kayong lahat na nanonood nito, is strive. Lahat naman ng habit, yan, nag-uumpisa yan sa try. Subukan nyo matulog ng maaga. Subukan nyo na yung mga nagtatrabaho, kausapin yung boss nyo, damihan naman yung yung day off. Pwede nyo naman siguro i-work sa bahay yung iba. Kasi i-manage talaga yung time. Sayang yung time kung wala kang 2 hours, 3 hours para gustong gawin talaga yung mga gusto mong gawin. Sayang naman yung buhay. Kumbaga, in a day, saan nauubos yung oras mo? Kung nauubos lang yan ng tambay, cellphone, office work, parang sayang ng oras mo na hindi mo siya na ma-maximize. Okay? Ang well-used na oras is doing the things that you enjoy. Tulad ngayon, saan tayo enjoy? Enjoy tayo magbike, mamasyal, nag-Manila tour tayo buong araw. Kahapon, maghapon sa SM. Tapos ngayon, breakfast, etc. Tapos mamaya mag-ayos-ayos tayo sa bahay. Ganun lang. Simple life, simple living. I love you all. Kapayapaan, kasiyahan, at kalayaan para sa inyong lahat. Continue watching. Don't forget to like, subscribe, and hit the notification bell and put comments. Okay? I love you all, mama.